Hello, ako si Janeline Bersalote o sa HR Supervisor o Part-Time Online Seller. Kayod yun kung kinahanglan kay ako man ang breadwinner sa among pamilya. Aron ma-perform na ko akong obligasyon, kinahanglan maayong diri akong pangulawan. Noong mag-MSC Capsule ko, kauban sa tamang ang pagkaon o exercise. Kung i-appeal din sa akong recording. Alaala naman yung tayo ba? I think we're talking about it. Sige, sige pala. Gusto yung nga na ito ang supera doon kami. Sir, sir? Prisi? Gani? O, prisim ni. Lahat mo lang, trip-trip ako. Sa 2 minutes to. Kani prisim, mag-homes rin yapon. Para ba, i-explore ito. DXVR RMN Radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen! Okay, ang palatuntunang liwanag at mga sagot Katoliko, sumahing papawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, 94.1 FM. Okay, ating paunang paggalang sa ating ama ng ating istasyon, ng ating station manager, kasamang radyoman Edgar Dagumo. Of course, kasama pa din ng buong staff ng RMN Dipolog, hindi lang natin papangalanan, ating pagalang sa kanilang lahat. Okay, at sa ating obispo, ang ating ama ng ating Diocese of Dipolog, the Most Reverend Sibero Kairmari, of course, kabilang na ang mga kaparian na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral. Okay? Sa inyong lahat, no? Whether o hindi sakop sa ating lugar, kayong lahat na makapakinig at makapanood sa live streaming ng RMN Dipolog or sa YouTube, no? Dahil ating i-upload din ito sa YouTube, no? Aking paggalang sa inyong lahat, mga Katoliko at hindi Katoliko. Okay, as usual, ang makasama natin sa technical side, kasamang radyoman James Magdayo, okay, at si Tax Ilumba, by the way, for the info, okay, si Tax merong karamdaman na nagpapagaling pa, no, sa ngayon. Okay, no, alang-alang sa mga hindi pa nakaalam, at ating ipagdasal si Tax sa kaniyang mabilis na kagalingan. Okay, ano pa bang nakakalimutan ko? Okay, pasensya, hindi ko hinahanda, hindi ko memorize ang aking introduction. Okay, kung ano lang ang maisip ko, yun ang masabi ko. So, pasensya. So, sa mga nakalimutan ko. Okay, tao lang ako na pwedeng makalimot. Okay, at pasensya din sa aking pananagalog dahil hanggang ngayon, hindi pa din ako master. Hindi pa din ako bihasa sa pananagalog. Okay, ano ba ang ating tatalakayin ngayon? Okay? Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol pa din sa wastong pananaw sa Biblia o wastong pag-aaral o pagsusuri sa Biblia. Okay? Dahil kung hindi natin alam o hindi natin malaman ang wastong pamamaraan sa pag-aaral o pagsusuri sa Biblia, ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hati-hati pa rin tayo sa paniniwala, hindi tayo nagkakaisa. Ating tatandaan,
Baka yung iba baliwala lang nila ang panawagang pagkakaisa, no? Dahil yung iba kasi sa ating nakikita, parang wala lang nila ang ating hindi pagkakaisa, no? Okay lang sa kanila na yung iba nasa born again, ang iba nasa Baptist, ang iba sa Seventh-day Adventist, at so on. No? Okay lang daw, no? Dahil inaalaw o ang pinahintulutan niya ng Panginoon. So, okay lang daw. Pero, no, alam natin at alam ko na ang lahat ng mga pangyayari sa ating mundo, nangyayari ito nang dahil sa pumayag ang Diyos. Na pumayag ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin kung pumayag ang Diyos o nag-allow ang Diyos, unawain na itong kagustuhan niya ito. Di ba? Hindi po ganon ang pag-uunawa sa mga nangyayari. Dahil yung iba kasi, inaalaw. Nagpahintulot ang Diyos na mangyayari ito. So, ibig sabihin, gusto ng Diyos ito. Hindi, no? Huwag niyong kakalimutan na hindi kalooban ng Diyos o hindi gusto ng Diyos ang hindi pagkakaisa. Dahil, ano ba ang sinabi ni Kristo sa Gospel o sa Biblia, mga kapatid at mga magulang, nang pinahiwatig niyang gusto talaga niya ang pagkakaisa. Nang may sinabi siya sa Ama na ating mababasa sa Juan 17:11 at 21, na sabi niya, Ama, magkakaisa sana sila, katulad sa ating kaisahan. Nagkakaisa ang Ama at si Kristo, ang ating Savior, at gusto din ni Kristo na tayo din na mga alagad niya, magkakaisa din. Pero may nagsasabi na, Veritas, ano yung may bersikulo din sa Biblia na si Kristo nagsasabi sa Gospel na hindi daw siya naparito upang magkaroon tayo ng matiwasay na pamumuhay. Hindi daw siya naparito na upang tayo ay magkakaisa. Naparito daw siya para tayo hindi magkakaisa o magkawatak-watak o nag-aaway. Meron kasing bersikulo sa Biblia na ganon ang pagkasabi. Pero mga kapatid at mga magulang, i-remind ko pa rin kayo na hindi lahat ng mga nasulat sa Biblia unawaing pareho. Ibig kong sabihin, hindi lahat na ating mababasa sa Biblia na unawaing literal. Katulad halimbawa, may sinabi ang Biblia na si Kristo ang daan ng kaligtasan. Allegorical ang pagkaintindi nito. Hindi ito literal na si Kristo yung daan na ating dadaanan sa kalsada. Hindi ganon. Allegorical ito. Sa Bisaya, papinasumbingay. Okay. At may may mabasa din tayo sa Biblia na unawain itong historical. Ibig sabihin, hindi mauunawaan natin kung hindi natin alam ang history noon. Halimbawa, yung tinawag ni Kristo ang kanyang ina na babae o woman. Yung iba kasi, unawain nilang ito, kayo mga Katoliko, nagrespeto kayo, minamahalin niyo si Mary, si Kristo nga, hindi nagrespeto sa kanyang ina dahil hindi niya tinawag sa pangalan o hindi niya tinawag na ina ang kanyang ina. Sa halip, tinawag niya itong babae. Di ba? Yung may mga kapatid tayong ganun ang pag-iisip nila. Okay. Now, kung unawain natin ito ng historical sense, alamin natin kung ano ba ang tradisyon o nakaugalian ng mga Hudyo sa pagtawag sa babae na woman. Ito ba ay may mali siya na kapag tawaging babae ang isang babae, unawain na itong hindi nagrespeto ang tumawag sa kanya ng ganito? Kung alamin natin ang history, noon sa panahon ng mga Hudyo, ang pagtawag ng babae sa isang babae ay isa na itong malaking pagrespeto o paggalang. Hindi ito unawain sa ngayong sistema sa pag-unawa na kapag may pangalan ka,
tapos hindi pangalan mo ang sinabi, sinabi lang na babae or lalaki, unawain ng hindi ka nagrespeto o hindi ka gumalang dahil hindi mo binigkas yung pangalan. Hindi ganon. Understanding the scripture in context. Meron ding yung pag-unawa sa Biblia na reverse ang ibig sabihin. Reverse ang ibig sabihin. Ito ang tinukoy ko sa pag-intindi sa sinabi ng gospel na hindi si Kristo naparito upang magkaroon tayo ng matiwasay na pamumuhay o para magkakaisa tayo. O naparito siya upang magkawatak-watak tayo o mag-aaway-away tayo. Unawain ito ng reverse. Ibig sabihin, ang ibig sabihin sa gospel ng Panginoong Jesucristo nang sinabi niyang naparito siya hindi para magkakaisa tayo, kundi division o pagkawatak-watak sa pananampalataya. Ang ibig sabihin nito, nangyayari ang mga pangyayaring ito nang dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Ang pagpunta ni Kristo rito sa mundo, tamang sabihin na naparito siya para turuan tayo kung paano tayo magkakaisa o paano tayo mamumuhay ng tama sa harap ng Diyos. Pero nakikita kasi niya ang resistance ng tao. Nakikita kasi niya na naglabi o parang ano ba yun? Para bang, ano ba yun sa Tagalog? Parang nagbida ang desisyon ng tao na yung desisyong hindi tama. Yun ang nakikita ng Panginoon sa desisyon ng tao. Ibig sabihin, pinili ng tao ang kamalian. So, kung pinili ng tao ang kamalian, ano ang mangyayari? Hindi maganda. So, ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo sa gospel, nang hindi siya naparito upang magkakaisa tayo, naparito siya para magkawatak-watak tayo o hindi magkakaisa na nangyayari naman, di ba? Nangyayari naman dahil hindi tayo nagkakaisa, tayo mga Kristiyano, dahil iba-iba ang ating pananampalataya. Sa politika, ganun din. Paiba-ibang partido at nag-away-away. Nagbabangayan. Di ba? Oh. Natupad yung sinabi ni Kristo sa Ebanghelyo nang naparito siya na sana pagkakaisa o yung sa Bisaya, pakalinaw, peace sa English. Yun ang dala niya, pero dahil ang tao ay nag-resist o mahilig sa paggawa ng kamalian, mahilig gumawa sa hindi tamang pag-iisip, yun ang sinusunod. Hindi ang tama. So ano ang mangyayari? Imbes na magkakaisa tayo, magkakaroon tayo ng mapayapang pamuhay, hindi mangyayari ito dahil nag-resist tayo sa tinuro ng Panginoon na tinuro sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Magtanong ako sa inyo, tayo bang mga Kristiyano, sinusunod natin ang turo ng simbahan na siyang binigyan ng Diyos, binigyan ni Kristo ng authority sa pangangaral? Sinabi pa ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 3:15 na ang simbahan o iglesia, haligit suhay ng katotohanan. Nakinig ba tayo sa iglesia? Sa simbahan? Na sinusunod ba natin ang moral teaching ng simbahan? No? Yung bawal ang yung pagdanakaw, corruption, ano-ano pang pagbabawal, sinusunod ba natin ang turo ng simbahan? Kung hindi, yun ang nangyayari. Yun ang ibig sabihin. Reverse ang ibig sabihin. Para bang sinabi ni Kristo, no? Kung idiretso niya ang ibig niyang sabihin, dahil hindi kayo nakinig, hindi kayo nanalig sa turo ng simbahan na tinatag ko, hindi niyo sinusunod ang moral teaching ng simbahan na binigyan ko ng authority sa pangangaral na dapat ninyong sundin, hindi ninyo sinusunod. So ano ang mangyayari sa inyo kung hindi ninyo sinusunod? Hindi maganda. So itong mga pangyayari ngayon na hindi tayo nagkakaisa, nag-aaway-away tayo, maraming corrupt,
Nangyayari ito dahil hindi natin sinusunod ang turo o aral ng Diyos na tinuro o ipinangaral ng kanyang simbahan. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Kapayapaan talaga ang dala ni Kristo. Pero dahil nag-resist tayo, o nakinig tayo sa tentasyon ng demonyo, o hindi maganda ang nangyayari. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Ganun ang pag-uunawa. Now, puntahan natin ang kung bakit hindi tayo nagkakaisa. Paano ba natin gradually lutas ito kung hindi man diretsong malutas itong problema natin sa hindi pagkakaisa sa pananampalataya. Okay. Ganito kasi, ang Biblia kasi nagpahiwatig ng protokol sa pagkakaisa. Now, linawin ko sa inyo, baka itanong nyo naman yung mga naghanap ng litra por letra. Okay. Saan ba mababasa sa Biblia, Veritas, yung sinabi mong protokol? Protokol. Hindi ko naman sinabi na mababasa iyon sa loob ng Biblia, mga kapatid at mga magulang. So, kung magtanong kayo, sabihin kong misnomer, kung ganun ang tanong ninyo, dahil hindi ko naman sinabi na mababasa iyan sa Biblia. So, bakit hanapin nyo pa? Hanapan nyo pa ako sa salitang iyan na hindi ko naman sinabi na mababasa iyan sa Biblia. Yung protocol na terminology, huli na itong ginamit natin. Wala tayong mababasa sa Biblia na ang mga apostol gumamit sa salitang ito sa kanilang panahon. Katulad din halimbawa sa paulit-ulit ko nang binigay sa inyo na halimbawa, yung paggamit sa salita o terminong God o yung termino nating Diyos sa pagtawag sa makapangyarihan sa lahat sa langit, tinawag nating Diyos. Ang tanong ko sa inyo, itong termino ba na ito, itong salitang God ba, aktual na binigkas ng mga apostol o ng mga Hudyo sa kanilang panahon? Hindi, dahil hindi pa naimbento ang English na, o kung naimbento naman, hindi nila ginamit ang salitang English sa kanilang panahon kung meron namang English sa kanilang panahon. No? Pero kung huli na, paano magamit nila ito kung huli nang naimbento ang salitang English, di ba? Di ba? Oh. So, ang mga Hudyo, ginamit nila ang salitang wikang Hebreo. So, ano ba ang God sa Hebreo? Elohim, hindi God. Yung sa Greek, Theos, hindi God. So, sasabihin ba nating hindi tayo maniwala sa Diyos dahil hindi ang salitang iyan ang ginamit ng mga Hudyo at mga Grego sa kanilang panahon? Hindi. Hindi ganon, mga kaibigan o mga kapatid at mga magulang. Dahil tanggap naman ang translation. Tanggap ang translation. So, naalala ko tuloy, may kaibigan akong hindi Katoliko na may palaging nagcha-challenge sa akin ng mga debates. Meron na kaming mga debate at meron naman siyang gustong didibatihin namin. Sinabi ko sa kanya, maghintay lang tayo ng oras kung hindi na ako masyadong busy sa ibang mga ginagawa ko. Okay? Dahil gusto natin yung mga dialogue, yung mga debates, no? Friendly debates. Pero sa kadahilan ng marami akong ginagawa, hindi lang ito. So, mas pina-prioritize ko yung ibang mga gawain. Kaya hindi ako pumayag sa ngayon ng iba pang discussion namin. Pero maybe, hindi natin alam kung magbigay na ako ng oras, no, sa ganyan. No? Patuloy tayong magdidiskusyon, magdidebate, alang-alang sa katotohanan, no, mga kapatid at mga magulang. No? Sabi kasi niya, Yeshua lang daw ang dapat ating itawag sa Panginoong Jesucristo, hindi yung Jesus. Dahil translation nito. Gagamit pa sila ng mga yung technical ba na argumento na katulad daw sa korte, kung ano ang nakaregister na pangalan mo, iyon ang gagamitin mo. Pero hindi ganon. Huwag nating gamiting premise yung nasa gobyerno natin, yung batas natin sa gobyerno. Dahil kaiba kasi ang batas ng Diyos at gobyerno.
Di ba, mga kapatid at mga magulang? Meron ng instance na ang gobyerno sasalungat sa batas ng Diyos. Di ba? Oh? Oh. So, wag nating gamitin na kapag ang pangalan na iyon hindi nakarehistro, bawal na itong tanggapin. No? Di ba? Kung pwede tayong hatulan sa ating batas gobyerno. Kung sa gobyerno natin i-present ang case. Pero sa paniniwala, wala kasing sinabi ang paniniwala natin na kapag i-translate ang Yeshua to Jesus, hindi nakatanggap-tanggap. Walang ganun. Meron bang mababasa sa Biblia na yung Yeshua hindi dapat salitain o bigkasin sa ibang translation na kagaya sa Greek, binase yung Jesus? Meron ba? Kung magbabawal kayo, ibig sabihin, nagbabawal kayo sa isang pagbabawal na hindi binawal sa Biblia. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Kung nakikinig siya ngayon sa ating radio program, matanong kita, pag-isipan mo, saan parte sa Biblia ipinagbabawal ang pag-translate sa pangalang Yeshua? Saang bersikulo sa Biblia sinabi na hindi pwedeng gawing Greek ang pangalan ng Panginoong Hesukristo at Bisaya o anuman? Dahil kung bawal ang pag-translate sa pangalan, hindi pwedeng bigkasin sa ibang pagkabigkas, bakit may mga salin tayong, paiba-iba tayo ng salin ng Biblia na hindi naman sinabing bawal ito? Halimbawa, yung James, may translation na tinatranslate itong Jaime, Santiago, Jacobo. So kung bawal ang pag-translate sa ibang pagbigkas sa pangalan, bakit ganon ang mga salin sa Biblia natin? May Jacobo, may Jaime, may James, pero iisa lang ang tinukoy. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Okay, now, saan na ba tayo? Nakalimutan ko na. Okay, yung sa tunay na iglesia. Anyway, parang, teleserye naman itong palatuntunan natin. Kung hindi natin matapos ang paksa, ating itutuloy sa susunod na kabanata o sa susunod na linggo o sa susunod na pagkikita tayo, no, sa palatuntunan ito, mga kapatid at mga magulang. By the way, pasensya sa mga nakinig sa live streaming na may mga ba dyan, dahil hindi ako kasi mahilig mag-broadcast ng merong tinitingnang mga comments, no? Okay. Pero maybe baka pag-aralan ko 'yan, no? Parang kung gusto niyo na mag-entertain din ako ng mga text, no? Pero hindi kasi ako makapokus sa mga sasabihin ko kung mag-entertain ako ng mga ganon, no? Mga kapatid at mga magulang, no? Pero baka sa susunod o sa coming program pa natin, no? Okay. Now, mga kapatid at mga magulang, ito lang. Nang itinayo ng Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia, sino ang sinasabihan niya nito? Mga apostol. At nang sinabi niya ito, pinaparticular niya ang pagsasabing ito kay Pedro. Kahit na nandun ang ibang mga disipulo doon. Pero si Pedro ang kaniyang sinabihan, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking kaharian o iglesia o sa ibang salin, simbahan, na ang kadiliman ay hindi makapananaig nito. Ibig sabihin, very victorious itong simbahan na ito. Hindi ito magigiba ng demonyo o ng kamatayan. Tapos, ano ang sabi niya? Ibibigay ko sa inyo, Pedro, ang mga susi ng kaharian ng langit. Anuman ang ipagbawal at ipahintulot mo, ipagbawal at ipahintulot din ito sa langit.
Pero wala na akong oras na ipagpatuloy sa ngayon ito. Okay. So, ito lang. Bakit sinasabihan niya si Pedro nito? Nandun ang ibang mga disipulo. Pero bakit si Pedro lang ang sinasabihan niya nito sa pagkakataong iyon? Dahil si Kristo nagpahiwatig na si Pedro sa lahat ng mga disipulo niya, sa lahat ng mga apostol, si Pedro ang maging representative niya. Dahil ang iglesia kasi, o ang kaharian kasi ng Diyos, meron kasing leader. Si Pedro ang pinili niya. So, ang ibig kong sabihin, ang posisyon ni Pedro ang dapat nating pagkakaisahan, no? Tayong mga Kristiyano, mga kapatid at mga magulang, no? At sa ating panahon ngayon, anong grupo sa relihiyon ang sinusunod ang protocol na ito? Tinawag natin itong protocol dahil sistema kasi ito sa Biblia na pinahiwatig niya. Ganun kasi ang ibig sabihin ng protocol. Yung sistema. May sistema kasi si Kristo. Pinili niya si Pedro. Pinahiwatig niyang si Pedro. Pinahiwatig ni Kristo na si Pedro ang representative niya. Hindi mabasa ang salitang representative pero pinahiwatig niya. Dahil authority niya ang paghawak ng susi na ipinagkatiwala niya ito kay Pedro. Ikaw nga kung bigyan ka ng susi, di ba may authority ka to open? Di ba? Mga kapatid at magulang, wala na tayong oras, pasensya, no? Parang nahanging na naman. Okay? So, hanggang sa susunod na linggo, atin itong ipagpatuloy. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. DXDR RMN Radyo mo Nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen! Okay, ang palatuntunang liwanag at mga sagot Katoliko, sumahing papawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, 94.1 FM. Okay, ating paunang paggalang sa ating ama ng ating istasyon, ng ating station manager, kasama ang radyoman Edgar Dagumo. Of course, kasama pa din ang buong staff ng RMN Dipolog. Hindi lang natin papangalanan, ating pagalang sa kanilang lahat. Okay, at sa ating obispo, ang ating ama ng ating Diocese of Dipolog, the Most Reverend Severo Caermari, of course, kabilang na ang mga kaparian na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral. Okay? Sa inyong lahat, no? Whether hindi sakop sa ating lugar, kayong lahat na makapakinig at makapanood sa live streaming ng RMN Dipolog or sa YouTube, no? Dahil ating i-upload din ito sa YouTube, no? Aking paggalang sa inyong lahat, mga Katoliko at hindi Katoliko. Okay, as usual, ang makasama natin sa technical side, kasama ang radyoman James Magdayo, okay, at si Tax Ilumba, by the way, for the info, okay. Si Tax mayroong karamdaman na nagpapagaling pa, no, sa ngayon. Okay, no, alang-alang sa mga hindi pa nakaalam, at ating ipagdasal si Tax sa kaniyang mabilis na kagalingan. Okay, ano pa bang nakakalimutan ko? Okay, pasensya, hindi ko hinahanda, hindi ko memorize ang ating introduction. Okay, kung ano lang ang maisip ko, yun ang masabi ko. So, pasensya sa mga nakalimutan ko. Okay, tao lang ako na pwedeng makalimot. Okay, at pasensya din sa aking pananagalog dahil hanggang ngayon
hindi pa din ako master. Hindi pa din ako bihasa sa pananagalog. Okay, ano ba ang ating tatalakayin ngayon? Okay? Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol pa din sa wastong pananaw sa Biblia o wastong pag-aaral o pagsusuri sa Biblia. Okay? Dahil kung hindi natin alam o hindi natin malaman ang wastong pamamaraan sa pag-aaral o pagsusuri sa Biblia, ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hati-hati pa rin tayo sa paniniwala. Hindi tayo nagkakaisa. Ating tatandaan, baka yung iba baliwala lang nila ang panawagang pagkakaisa, no? Dahil yung iba kasi sa ating nakikita, parang wala lang nila ang ating hindi pagkakaisa, no? Okay lang sa kanila na yung iba nasa born again, ang iba nasa Baptist, ang iba sa Seventh-day Adventist, at so on. No? Okay lang daw, no? Dahil inaalaw o ang pinahintulutan niya ng Panginoon. So okay lang daw. Pero yeah, no, alam natin at alam ko na ang lahat ng mga pangyayari sa ating mundo nangyayari ito nang dahil sa pumayag ang Diyos. No, pumayag ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin kung pumayag ang Diyos o nag-allow ang Diyos, unawain na itong kagustuhan niya ito. Di ba? Hindi po ganon ang pag-uunawa sa mga nangyayari. Dahil yung iba kasi na-allow, nagpahintulot ang Diyos na mangyayari ito. So, ibig sabihin, gusto ng Diyos ito. Hindi, no? Huwag niyong kakalimutan na hindi kalooban ng Diyos o hindi gusto ng Diyos ang hindi pagkakaisa. Dahil, ano ba ang sinabi ni Kristo sa Gospel o sa Biblia, mga kapatid at mga magulang? Nang pinahiwatig niyang gusto talaga niya ang pagkakaisa. Nang may sinabi siya sa Ama na ating mababasa sa Juan 17:11 at 21 na sabi niya, Ama, magkakaisa sana sila katulad sa ating kaisahan. Nagkakaisa ang Ama at si Kristo, ang ating Savior. At gusto din ni Kristo na tayo din na mga alagad niya, magkakaisa din. Pero may nagsasabi na, Veritas, ano yung may bersikulo din sa Biblia na si Kristo nagsasabi sa Gospel na hindi daw siya naparito upang magkaroon tayo ng matiwasay na pamumuhay. Hindi daw siya naparito na upang tayo ay magkakaisa. Naparito daw siya para tayo hindi magkakaisa o magkawatak-watak o nag-aaway. Meron kasing bersikulo sa Biblia na ganon ang pagkasabi. Pero mga kapatid at mga magulang, i-remind ko pa rin kayo na hindi lahat ng mga nasulat sa Biblia unawaing pareho. Ibig kong sabihin, hindi lahat na ating mababasa sa Biblia na unawaing literal. Katulad halimbawa, may sinabi ang Biblia na si Kristo ang daan ng kaligtasan. Allegorical ang pagkaintindi nito. Hindi ito literal na si Kristo yung daan na ating dadaanan sa kalsada. Hindi ganon. Allegorical ito. Sa Bisaya pa, pinasumbingay. Okay. At may mabasa din tayo sa Biblia na unawain itong historical. Ibig sabihin, hindi mauunawaan natin kung hindi natin alam ang history noon. Halimbawa, yung tinawag ni Kristo ang kanyang ina na babae o woman. Yung iba kasi, unawain nilang ito, kayo mga Katoliko, nagrespeto kayo, minamahalin niyo si Mary, si Kristo nga hindi nagrespeto sa kanyang ina dahil hindi niya tinawag sa pangalan o hindi niya tinawag na ina ang kanyang ina, sa halip tinawag niya itong babae.
Di ba? Yung may mga kapatid tayong ganun ang pag-iisip nila. Okay. Now, kung unawain natin ito ng historical sense, alamin natin kung ano ba ang tradisyon o nakaugalian ng mga Hudyo sa pagtawag sa babae na woman. Ito ba ay may mali siya na kapag tawaging babae ang isang babae, unawain na itong hindi nagrespeto ang tumawag sa kanya ng ganito? Kung alamin natin ang history, noon sa panahon ng mga Hudyo, ang pagtawag ng babae sa isang babae ay isa na itong malaking pagrespeto o paggalang. Hindi ito unawain sa ngayong sistema sa pag-unawa na kapag may pangalan ka, tapos hindi pangalan mo ang sinabi, sinabi lang na babae or lalaki, unawain ng hindi ka nagrespeto o hindi ka gumalang dahil hindi mo binigkas yung pangalan. Hindi ganon. Understanding the scripture in context. Meron din yung pag-unawa sa Biblia na reverse ang ibig sabihin. Reverse ang ibig sabihin. Ito ang tinukoy ko sa pag-intindi sa sinabi ng gospel na hindi si Kristo naparito upang magkaroon tayo ng matiwasay na pamumuhay o para magkakaisa tayo. O naparito siya upang magkawatak-watak tayo o mag-aaway-away tayo. Unawain ito ng reverse. Ibig sabihin, ang ibig sabihin sa gospel ng Panginoong Jesucristo nang sinabi niyang naparito siya hindi para magkakaisa tayo, kundi division o pagkawatak-watak sa pananampalataya. Ang ibig sabihin nito, nangyayari ang mga pangyayaring ito nang dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Ang pagpunta ni Kristo rito sa mundo, tamang sabihin na naparito siya para turuan tayo kung paano tayo magkakaisa o paano tayo mamumuhay ng tama sa harap ng Diyos. Pero nakikita kasi niya ang resistance ng tao. Nakikita kasi niya na naglabi o parang ano ba yun? Para bang, ano ba yun sa Tagalog? Parang nagbida ang desisyon ng tao na yung desisyong hindi tama. Yun ang nakikita ng Panginoon sa desisyon ng tao. Ibig sabihin, pinili ng tao ang kamalian. So, kung pinili ng tao ang kamalian, ano ang mangyayari? Hindi maganda. So, ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo sa Gospel, nang hindi siya naparito upang magkakaisa tayo, naparito siya para magkawatak-watak tayo o hindi magkakaisa na nangyayari naman, di ba? Nangyayari naman dahil hindi tayo nagkakaisa, tayo mga Kristiyano, dahil iba-iba ang ating pananampalataya. Sa politika, ganun din. Paiba-ibang partido at nag-aaway-away, nagbabangayan. Di ba? Oh. Natupad yung sinabi ni Kristo sa Ebanghelyo nang naparito siya na sana pagkakaisa o yung sa Bisaya, pakalinaw, peace sa English. Yun ang dala niya, pero dahil ang tao ay nag-resist o mahilig sa paggawa ng kamalian, mahilig gumawa sa hindi tamang pag-iisip, yun ang sinusunod. Hindi ang tama. So ano ang mangyayari? Imbes na magkakaisa tayo, magkakaroon tayo ng mapayapang pamuhay, hindi mangyayari ito dahil nag-resist tayo sa tinuro ng Panginoon na tinuro sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Magtanong ako sa inyo, tayo bang mga Kristiyano, sinusunod natin ang turo ng simbahan na siyang binigyan ng Diyos, binigyan ni Kristo ng authority sa pangangaral? Sinabi pa ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 3:15 na ang simbahan o iglesia, haligit suhay ng katotohanan. Nakinig ba tayo sa iglesia? Sa simbahan? Na sinusunod ba natin ang moral teaching ng simbahan? No? Yung bawal ang yung pagnanakaw, corruption, ano-ano pang pagbabawal, sinusunod ba natin ang turo ng simbahan? Kung hindi,
Yun ang nangyayari. Yun ang ibig sabihin. Reverse ang ibig sabihin. Para bang sinabi ni Kristo, no? Kung idiretso niya ang ibig niyang sabihin, dahil hindi kayo nakinig, hindi kayo nanalig sa turo ng simbahan na tinatag ko, hindi niyo sinusunod ang moral teaching ng simbahan na binigyan ko ng authority sa pangangaral na dapat ninyong sundin, hindi niyo sinusunod. So ano ang mangyayari sa inyo kung hindi ninyo sinusunod? Hindi maganda. So itong mga pangyayari ngayon na hindi tayo nagkakaisa, nag-aaway-away tayo, maraming kurap, nangyayari ito dahil hindi natin sinusunod ang turo o aral ng Diyos na tinuro o ipinangaral ng kanyang simbahan. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Kapayapaan talaga ang dala ni Kristo. Pero dahil nag-resist tayo, o nakinig tayo sa tentasyon ng demonyo, o hindi maganda ang nangyayari. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Ganun ang pag-uunawa. Now, puntahan natin ang kung bakit hindi tayo nagkakaisa. Paano ba natin gradually lutas ito kung hindi man diretsong malutas itong problema natin sa hindi pagkakaisa sa pananampalataya. Okay. Ganito kasi, ang Biblia kasi nagpahiwatig ng protokol sa pagkakaisa. Now, linawin ko sa inyo, baka itanong nyo naman yung mga naghanap ng litra por letra. Okay. Saan ba mababasa sa Biblia, Veritas, yung sinabi mong protokol? Protokol. Hindi ko naman sinabi na mababasa yon sa loob ng Biblia, mga kapatid at mga magulang. So, kung magtanong kayo, sabihin kong misnomer, kung ganun ang pagtanong ninyo. Dahil hindi ko naman sinabi na mababasa iyan sa Biblia. So, bakit hanapin nyo pa? Hanapan nyo pa ako sa salitang iyan na hindi ko naman sinabi na mababasa iyan sa Biblia. Yung protocol na terminology, huli na itong ginamit natin. Wala tayong mababasa sa Biblia na ang mga apostol gumamit sa salitang ito sa kanilang panahon. Katulad din halimbawa sa paulit-ulit ko nang binigay sa inyo na halimbawa, yung paggamit sa salita o terminong God o yung termino nating Diyos sa pagtawag sa makapangyarihan sa lahat sa langit, tinawag nating Diyos. Ang tanong ko sa inyo, itong termino ba na ito, itong salitang God ba, aktual na binigkas ng mga apostol o ng mga Hudyo sa kanilang panahon? Hindi, dahil hindi pa naimbento ang English na, o kung naimbento naman, hindi nila ginamit ang salitang English sa kanilang panahon kung meron namang English sa kanilang panahon. Pero kung huli na, paano magamit nila ito kung huli nang naimbento ang salitang English, di ba? Di ba? So, ang mga Hudyo, ginamit nila ang salitang wikang Hebreo. So ano ba ang God sa Hebreo? Elohim, hindi God. Yung sa Greek, Theos, hindi God. So sasabihin ba nating hindi tayo maniwala sa Diyos dahil hindi ang salitang yan ang ginamit ng mga Hudyo at mga Grego sa kanilang panahon? Hindi. Hindi ganon, mga kaibigan o mga kapatid at mga magulang. Dahil tanggap naman ang translation. Tanggap ang translation. So, naalala ko tuloy, may kaibigan akong hindi Katoliko na may palaging nagcha-challenge sa akin ng mga debates. Meron na kaming mga debate at meron naman siyang gustong didibatihin namin. Sinabi ko sa kanya, maghintay lang tayo ng oras kung hindi na ako masyadong busy sa ibang mga ginagawa ko. Okay? Dahil gusto natin yung mga dialogue, yung mga debates, no? Friendly debates. Pero sa kadahilan ng marami akong ginagawa, hindi lang ito. So, mas pina-prioritize ko yung ibang mga gawain. Kaya hindi ako pumayag sa ngayon ng iba pang discussion namin. Pero maybe, hindi natin alam
kung magbigay na ako ng oras, no, sa ganyan. No? Patuloy tayong magdidiskusyon, magdidebate, alang-alang sa katotohanan, no, mga kapatid at mga magulang. No? Sabi kasi niya, Yeshua lang daw ang dapat ating itawag sa Panginoong Jesucristo, hindi yung Jesus. Dahil translation nito. Gagamit pa sila ng mga yung technical ba na argumento na katulad daw sa korte, kung ano ang nakaregister na pangalan mo, yan ang gagamitin mo. Pero hindi ganon. Huwag nating gamiting premise yung nasa gobyerno natin, yung batas natin sa gobyerno. Dahil magkaiba kasi ang batas ng Diyos at gobyerno. Diba, mga kapatid at mga magulang? Meron ngang instance na ang gobyerno sasalungat sa batas ng Diyos. Diba? So, wag nating gamitin na kapag ang pangalan na iyon hindi nakarehistro, bawal na itong tanggapin. No? Diba? Kung pwede tayong hatulan sa ating batas gobyerno, kung sa gobyerno natin i-present ang case. Pero sa paniniwala, wala kasing sinabi ang paniniwala natin na kapag i-translate ang Yeshua to Jesus, hindi nakatanggap-tanggap. Walang ganun. Meron bang mababasa sa Biblia na yung Yeshua hindi dapat salitain o bigkasin sa ibang translation na kagaya sa Greek, binase yung Jesus? Meron ba? Kung magbabawal kayo, ibig sabihin, nagbabawal kayo sa isang pagbabawal na hindi binawal sa Biblia. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Kung nakikinig siya ngayon sa ating radio program, matanong kita, pag-isipan mo, saan parte sa Biblia ipinagbabawal ang pag-translate sa pangalang Yeshua? Saang bersikulo sa Biblia sinabi na hindi pwedeng gawing Greek ang pangalan ng Panginoong Jesucristo at Bisaya o anuman? Dahil kung bawal ang pag-translate sa pangalan, hindi pwedeng bigkasin sa ibang pagkabigkas, bakit may mga salin tayong, paiba-iba tayo ng salin ng Biblia na hindi naman sinabing bawal ito? Halimbawa, yung James, may translation na tinatranslate itong Jaime, Santiago, Jacobo. So kung bawal ang pag-translate sa ibang pagbigkas sa pangalan, bakit ganon ang mga salin sa Biblia natin? May Jacobo, may Jaime, may James, pero iisa lang ang tinukoy. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Okay, now, saan na ba tayo? Nakalimutan ko na. Okay, yung sa tunay na iglesia. Kaya anyway, parang, teleserye naman itong palatuntunan natin. Kung hindi natin matapos ang paksa, ating itutuloy sa susunod na kabanata o sa susunod na linggo o sa susunod na pagkikita tayo, no, sa palatuntunan ito, mga kapatid at mga magulang. By the way, pasensya sa mga nakinig sa live streaming na may mga ba dyan, dahil hindi ako kasi mahilig mag-broadcast ng merong tinitingnang mga comments, no? Okay. Pero maybe pag-aralan ko 'yan, no? Parang kung gusto niyo na mag-entertain din ako ng mga text, no? Pero hindi kasi ako makapokus sa mga sasabihin ko kung mag-entertain ako ng mga ganon, no? Mga kapatid at mga magulang, no? Pero baka sa susunod o sa coming program pa natin, no? Okay. Now, mga kapatid at mga magulang, ito lang. Nang itinayo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia, sino ang sinasabihan niya nito? Mga apostol. At nang sinabi niya ito, pinaparticular niya ang pagsasabing ito kay Pedro. Kahit na nandun ang ibang mga disipulo doon. Pero si Pedro ang kaniyang sinabihan, Pedro, sa ibabaw ng batong ito
itatayo ko ang aking kaharian o iglesia o sa ibang salin, simbahan, na ang kadiliman ay hindi makapananaig nito. Ibig sabihin, very victorious itong simbahan na ito. Hindi ito magigiba ng demonyo o ng kamatayan. Tapos, ano ang sabi niya? Ibibigay ko sa inyo, Pedro, ang mga susi ng kaharian ng langit. Anuman ang ipagbawal at ipahintulot mo, ipagbawal at ipahintulot din ito sa langit. Pero wala na akong oras na ipagpatuloy sa ngayon ito. Okay. So, ito lang. Bakit sinasabihan niya si Pedro nito? Nandun ang ibang mga disipulo. Pero bakit si Pedro lang ang sinasabihan niya nito sa pagkakataong iyon? Dahil si Kristo nagpahiwatig na si Pedro sa lahat ng mga disipulo niya, sa lahat ng mga apostol, si Pedro ang maging representative niya. Dahil ang iglesia kasi, o ang kaharian kasi ng Diyos, meron kasing leader. Si Pedro ang pinili niya. So, ang ibig kong sabihin, ang posisyon ni Pedro ang dapat nating pagkakaisahan, no? Tayong mga Kristiyano, mga kapatid at mga magulang, no? At sa ating panahon ngayon, anong grupo sa relihiyon ang sinusunod ang protocol na ito? Tinawag natin itong protocol dahil sistema kasi ito sa Biblia na pinahiwatig niya. Ganon kasi ang ibig sabihin ng protocol. Yung sistema. May sistema kasi si Kristo. Pinili niya si Pedro. Pinahiwatig niyang si Pedro. Pinahiwatig ni Kristo na si Pedro ang representative niya. Hindi mabasa ang salitang representative pero pinahiwatig niya. Dahil authority niya ang paghawak ng susi na ipinagkatiwala niya ito kay Pedro. Ikaw nga, kung bigyan ka ng susi, di ba may authority ka to open? Di ba? Mga kapatid, magulang, wala na tayong oras, pasensya, no? Parang nahanging na naman. Okay? So, hanggang sa susunod na linggo, atin itong ipagpatuloy. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Washing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sabo o bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 to top. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hello! Ako si Janeline Bersalote o sa HR Supervisor o part-time online seller. Kayod yun kung kinahanglan kay ako man ang breadwinner sa among pamilya. Aron ma-perform na ko akong obligasyon, kinahanglan maayong diri akong pangulaw. Noong mag-MSC, absolute mo kauban sa tama ng pagkaon o exercise. Ang i-appeal din sa akong record ng mga kuwan diri sa armament. Nasi kuwan niya. Brother ni mo. Advance ulit na yun. Thank you. Thank you. Alaala na maganda tayo ba? Ay, tayo ba dapat ng banner ka? Sige, sige pala. So ito yung nga na ito ang supera doon namin. Sir? Prisi. Gani? Prisim ni. Lagi mo lang, trip ako. Sa B-Mix to. Kini Prisim, mag-home sa po. Para may i-explore ito.